Guys, welcome back to my vlog. And anong oras na ba? Wait, check ko muna yung time. It's 10:53 in the evening. And nandito na tayo ngayon sa bahay. So, sa mga tatanong pala kung ano pala yung nangyari dun sa first house namin. As you can see, diba, sa previous vlog ko na nakikita nyo naman, diba, na medyo medyo, wait lang guys, patayin ko lang muna itong ilaw kasi nag-a-add siya ng init. Yun naman dito sa diba, sa Pilipinas, napaka-humid ng weather, etc. So, yan, enough na itong Christmas light natin para magkaroon tayo ng ilaw. Right now guys, nanonood ako ng TV. Yan, dito tayo sa couch. Nanonood tayo ng TV and nanonood tayo ng vlog. Yan, kaya pa ako nagva-vlog marathon dito. Yan nga guys, diba? Kasi yung iba, siguro nag-wonder kung bakit lumipat sila ng bahay. May bahay naman sila before. So, sa mga hindi pa nakakaalam, yung bahay namin before is wala talaga siyang parking lot, guys. As in, totally, lang talaga, bahay lang siya. Kasi, nakastay kami sa subdivision. And, dun sa kabilang part, dito ang same place pa rin siya, guys. Pero, kabilang, na ito. Baga ito, phase 2B na. So, yun siya is phase 2A. So, yung nakuha naming bahay dun is walang parking lot. Kaya, medyo nahihirapan kami. Naglalaro ng ML yung asawa ko, guys. So, nahihirapan kami, guys, kasi di ba may sasakyan na kami. So, hindi siya basta-bastang i-park lang doon sa harap kasi baka mapagtipan, mabasa, ganun. Pwede ka naman mag-park doon kasi parang siya, parang semi-private road siya, guys. Hindi siya always nadadaanan ng mga sasakyan. So, pero diba dito sa Pilipinas, ganun talaga pag wala kang parking lot, sa harap ka ng bahay mo magpa-park na sasakyan. So, ayaw din naman namin na ganun na lang always yung sitwasyon namin. So, kasi yung backyard, yung lupa doon sa likod namin, hindi namin nakuha kasi naunahan kami. So, pinagplanuhan namin ng asawa ko na kumuha pa ng another house na merong extra lot, may parking lot na pwedeng magarahian ng sasakyan. So, luckily, na-turn over na sa amin itong bahay and yun na nga guys, na kami, nag-decide kami na mag-move na dito. So, yun. Yung bahay before na tinitirahan namin is 46 SQM. Lahat-lahat na yun guys. So, diba, siya, maliit siya. So, same na na lugar. Pero yun siya, medyo maliit. Maliit siya guys kasi lahat 46 SQM na yun na yung bahay mo. Meron kang konting space na parang sampayan lang, ganun. Pero darating talagang araw na i-close yun ng nakabili ng lote sa likod, yung part na yun. So, wala kaming exit. So, nag-decide kami na i-give up yun. And yung harap nun, guys, is naka-gate nga siya. Secured siya. Pero yung pag may sasakyan ka na, hindi na siya secured kasi yung sasakyan sa labas pa rin siya magpa-park. Doon ka pa rin magpa-park. And, yun. Last September, nag-decide kami, August pala, last week ng August, nag-decide kami na i-let go na siya agad-agad yung bahay namin. So, pinost ko yun na for sale na yung bahay na yun. And after one day, nabili siya guys. So, yung nakabili ng house na yun is yung kapatid ng kapitbahay ko. Yung sa right side ng kapitbahay ko guys. So, yun siya. Nagtatrabaho sa isang malaking company din. So, siyang kumuha. Bale, yung babaeng yun, yung taong yun is wala siyang pamilya since na-share niya naman na hiwalay siya sa asawa niya, wala siyang anak. So, parang gusto niya na mag-invest na rin for herself para sa future. So, yun, magkatabi sila ng kanyang kapatid. And, that's good kasi pwede siya mapagbigyan ng kanyang kapatid na
magawa ng daan and makapark siya if ever na may sasakyan na siya, makapark siya sa likod na lote. Kasi doon kasi guys is baliktad, kasi yung parking nila sa likod, yung bahay nasa harap. So dito naman sa amin naman guys is yung parking lot namin nasa harap, and ang kagandahan lang, may space kami sa likod. So pwede mong i-extend yung kitchen. So yun guys. So yun nga, nilet go na namin yung bahay na yun. Binenta namin siya for almost binenta namin siya 400,000 guys. So ganun. Maganda kasi siya, kahit maliit lang siya. Cozy yung place. So, lagyan mo lang ng centralized na aircon, okay na yun. Lalo na kung maliit na pamilya. Nasa-start pa lang kayo ng pamilya. Para siyang condo type na bahay. 2 rooms din siya. May CR, ganun. May detail na, may konting terrace. May aircon na rin yun guys. Pero window type yung aircon na namin lagay doon. Since kami pa lang naman. And yun lang the time na afford namin charge. So yun na nga guys, nabenta na. So yung inclusion ng bahay, diba yung tiles, malaki din ang gastos namin doon. Pina-renovate din namin ang kitchen namin. Na gumastos kami ng almost 70k, or 60,000. And meron yung range hood yun sa kitchen. And na-free din yung yung aircon. And yung range hood, ganun. And yung drop light. So, yun yung na-free namin. And yung wifi, yung modem ng wifi. Kasi na-let go na din namin. And I don't want to continue PLDT kasi nga, napakamahal ng singil nila and yung contract nila, masyadong mahigpit guys. So, yun nga. Ni-let go namin yun. And until na, nag-stay na kami dito sa bagong bahay namin. So, yun na. That's why na iba na yung house namin and lumipat na kami. So, in the future, baka mapag-isipan namin. Hindi talaga kasi ito yung pinaka-house namin, guys. Kasi may plan kami next time na bumili ng lupa and magpatayo talaga ng sariling bahay namin. Sariling bahay naman namin to siya, pero subdivision kasi to guys. And ayaw din namin na. Kasi nga guys, may plan din kami in the future na bumili kami ng lupa. So, pinag-iipon na namin yun. And magpapatayo kami ng dream house namin. So, bali ito, magiging part of investment na lang. Baka, ibenta din namin ito in the near future, 2 to 3 years, gano'n. And, who knows, diba? Tapos, magpapatayo kami ng mas, yung pinaka-dream house na talaga namin. So, pero, we're very lucky enough. Kasi, maganda din naman itong house na namin. Na nabili namin, guys. So, okay naman siya. Maganda siya. Very cozy and may space talaga siya. We can do whatever we want to do. And, hindi lahat ng tao na bibiyayaan ng bahay. So, kami, 2 beses na kami nabiyayaan ng bahay. Pero, yun nga, we aim for comfort, for, diba? Not really luxury, comfort, and yun nga, at least may ma-fulfill kami sa mga dreams namin, and we are thankful to God kasi binigay niya sa amin yung mga dreams namin. And hopefully, yun na nga. So, that's it guys for tonight, and thank you for watching. Bye!